Magandang umaga po sa inyong lahat. Nag-level up ang tunggalian sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga kritiko. Sa mga nakalipas na linggo, natunghayan natin kung paanong nag-cruise ang landas ni Jesus at ng mga Pariseyo. Pero ngayong umaga, natunghayan natin, nagsama-sama ang mga ibig ipatumba ang Panginoon. Sapagkat isa lang naman yung kanilang naisin, ang mapahiya si Jesus. Nung nakalipas na linggo, tinanong si Jesus, dapat pa magbigay kay Cesar o hindi? It was a tricky question. Why? Because if you could still remember, that question can be likened to damn if you do, damn if you do not. At ngayon, isa na namang nakakatawang tanong ang ibinigay ng mga kritiko kay Jesus. Ano ang pinakamahalagang utos? Bakit? Sa kultura po ng mga Hudyo, meron po silang more than 600 laws na ang bawat Hudyo dapat kabisado. Kaya ngayon, inilagay si Jesus sa alanganin sapagkat kailangan sabihin ni Jesus, among the 613, what is the greatest? Minsan po may kausap akong sakristan, hindi naman dito. Sabi niya, alam mo Father, mas makapangyarihan po yung nanay ko kesa po sa Diyos. Sabi ko, pwede ba yun? Opo Father. Mas makapangyarihan po si nanay. Kasi po, yung Diyos po, 10 lang yung utos. Bentang-benta kay mami ha. Yung nanay ko po, more than 10. Maraming utos si nanay. No? At ganun-ganon, no? Ganun-ganon po yung ibig na mangyari ng mga Saduceo at ng mga Eskriba at Pariseo. Nagsama-sama sila upang mapahiya ang Panginoon. Subalit, ngayong umagang ito, ibinigay sa atin ni Jesus ang pamantayan hindi lamang ng pag-ibig sa Diyos, kundi pag-ibig sa kapwa-tao. Na kung saan ang pag-ibig na ito ang siyang magtuturo sa atin. Paano nga ba talaga ang umibig at magmahal? Sa maraming pagkakataon, minsan may mga nagtatanong sa akin, lagi minsan mga kabataan, of course, without them meaning it, tatanungin, Father, nagka-girlfriend po ba kayo? Father, kamusta po ang inyong love life? Siguro yung mga bata, no, they were expecting for a more tricky answer. Kaya minsan, sanagot ko yung isang nagtanong sa akin kung kamusta ang love life ko. Ang sabi ko, 100%. 100%. Sabi niya, Father, paano po yun? Pari po kayo. Marahil para sa kanya, ang pag-ibig ay para lamang sa mga team single. Para sa kanya, marahil yung pag-ibig para lamang sa mga mag-asawa. Nakalimutan na kaya ako nagpari dahil sa pag-ibig. Kaya ako patuloy na nagiging pari dahil sa pagmamahal. Kaya ngayong umagang ito, mga minamahal ko mga parishioners, kahit pa yung ating mga online parishioners, kung meron mang isang tanong na dapat yung sagutin, ngayong buong maghapon, ang katanungang, kamusta ang estado ng aking buhay pag-ibig? How is my love life? Ang lakas maka-Facebook. Yung iba sasabihin, Father, it's complicated. Father, no boyfriend or girlfriend since birth. Sa pamamagitan ng ating mga pagbasa, nawa matulungan po kayo paano sagutin ang estado ng inyong love life. Mga minamahal ko mga kapatid, una, we have to understand that the essence of our Christian faith, the core of our Catholic belief, is not so much about rules and regulations. It's not so much about do's and don'ts. Ganun po yung mga Hudyo. Masasabi lamang nilang mabuting tapat kang Hudyo kapag kabisado mo yung mga dapat at hindi. But the core, the essence of our Christian faith is all about relationships. Yung ugnayan. At alam nyo, bilang inyong pastol, yung po palagi yung
number one po sa akin. Aanhin naman natin yung marami nating activity kung wala naman tayong ugnayan sa isa't isa. Aanhin naman natin yung mahaba nating posisyon kung magkakaaway naman tayo. Kaya yun po yung isang aspeto ng pagmamahal. Ang pag-ibig hindi lamang dapat nagpapakilig. Ang pag-ibig dapat may ugnayan. Kaya ang ating tatlong pagbasa, magbibigay sa atin ng iba't ibang mukha ng pagmamahal na siyang tutulong po sa atin upang masagot, kamusta ang aking buhay pag-ibig? Sa unang pagbasa, itinuro sa atin na ang pag-ibig hindi dapat mapanakit. Hindi dapat nananakit ang pagmamahal. Sapagkat ibinigay sa unang pagbasa, sino ang mga dapat hindi sinasaktan? Ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga balo, ang mga dayuhan, ang mga estranghero, ang mga nagugutom. Kaya yun po yung unang aspeto ng pagmamahal. If you can't afford to love, at least do not hurt. Minsan po may tinanong akong couple, more than 50 years na silang mag-asawa. Sabi ko, ano pong sikreto ng inyong pagbuhay, pag-ibig na pwede niyo pong ibigay sa ibang mga couples para kanilang gayahin? Father, sabi po nung asawang babae, pag nag-aaway ho kami, naglilinis lang po ako ng CR. Sabi ko, ang galing naman. Naglilinis lang po kayo ng CR pag nag-aaway kayo. Ay, opo, Father. Paano pong paglilinis? Gamit ko yung toothbrush niya. Kaya mga mister, ha? Itago niyo yung mga toothbrush ninyo. Yung pa rin ginagamit na pang-isis ng inodoro, no? Kaya yung pagmamahal, hindi dapat nakakasakal. Kapag sinabi mo marunong kang magmahal, dapat hindi ka nananakit. Anong sabi ng isang kanta? Don't love me for what you want me to be. Don't love me for fun. Love must be the reason, and the reason must be love. May mga taong nagmamahal kasi bakit nanggagamit? May mga taong magpapahayag ng pag-ibig sapagkat may kapalit. Ang unang mukha ng pagmamahal hindi dapat nananakit. At ang pangalawang mukha po ng pag-ibig, kung ang una, ang pag-ibig hindi dapat nananakit. Sa pangalawang pagbasa, ano po yung binigyang kahulugan ni San Pablo? Ang sabi niya, ang kabilang mukha ng pag-ibig, dapat may ginagawa. Dapat may nangyayari. In short, in loving, we must do something. Balikan natin yung unang pagbasa. Alam niyo, napakaganda. Tabi-tabi po ha, tabi-tabi po. Hindi po si Father ang may sabi nito yung unang pagbasa. Hindi ko alam kung pumukaw ng inyong atensyon yung sabi sa unang pagbasa. Yung mga nagpapautang, wala dapat tubo. Ang dami ko pong na-meet na tao, they always justify yung pagpapautang. Yung 5-6. Lagi nilang katwiran, Father, nakakatulong po ako sa mga nangangailangan, ha? Hindi naman masama to, Father. Pero pansinin po ninyo, maring oo, nakakatulong, pero parang ganito po yan. Yung taong nangangailangan, nahulog sa kumunoy. Kaya iaabot niya ang kanyang kamay upang humingi ng tulong. Ikaw namang nagpapautang, hindi kamay ang inaabot. Kutsilyo. Na ang dulo, yun ang kanyang hahawakan. Kaya nga siguro ang tawag sa mga taong kumakapit sa Bombay, kumakapit sa patalim. Kumapit sa patalim, kaya yun, nasugatan. Paanong pagtulong yun? Kaya paalala po ha, sa mga nagpapautang. Baka kahit po sa impyerno,
wala kayong espasyo. Hindi ako may sabi nun, ha? Yung kasulatan. We have to do something. Sapagkat kung nagpapahayag ka ng pagmamahal, pero hindi naman nararamdaman, peke yung pag-ibig. Kapag nangangako ka ng pag-ibig, pero wala ka namang ginagawa, sinungaling ang tawag sa'yo. You have to do something. Because love is not only a feeling, but love is a verb, an action word, na dapat may nangyayari sa ating bawat pagmamahal. Sabi sa Ingles, the opposite of love is not hatred. The opposite of love is not even anger. But the opposite of love is indifference. Sa Tagalog, walang pakialam. At ang taong walang pakialam, manhid. Walang pakiramdam. Lagi ko pong tinitignan yung ating pamayanan. Sa tuwing ako'y dadalaw sa iba't ibang mga barangay, kikita ko, tanging dingding lang ang pagitan. Tabi-tabi. Pero minsan iniisip ko, tabi-tabi yung mga bahay, ganun din kaya yung kanilang ugnayan? Ganun din kaya yung kanilang pagsasamahan? Baka napakalapit ng mga bahay, pero napakalayo naman ng kanilang puso at kalooban. Kaya alam ninyo, ito po yung lagi kong paalala sa ating mga BEC coordinators. Laging hanapin, meron pa ba kaming kapitbahay na walang maisaing? Baka kasi enjoy na enjoy tayo, marami tayong kinakain, pero yung kapitbahay na dingding lang ang nag-iwalay sa amin, hindi ko alam, wala na palang kinakain. The opposite of love is indifference. Matakot ka kapag wala ka ng pakiramdam dahil wala kang pakialam. Anong tawag sa atin kapag sinabi sa atin, wala kang puso? Ibig sabihin, hindi ka tao. Mabuti pa ang saging, may puso. Sa pagmamahal, hindi lamang dapat sinasabi. Dapat may nangyayari. At pangatlo, ibinigay sa atin ni Jesus ang isang bagong pamantayan. Na ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi dapat malayo sa pagmamahal natin sa kapwa. Aaminin ko po sa inyo, kagaya ninyo, malamang sinasabi nyo rin, hindi naman taga ganun kadali. Imagine, to love God all the way, with all our heart, with all our mind, with all our strength, and even with all our hands and feet together. Hindi naman talaga madali. Pero sadyang matalino si Jesus. Alam ni Jesus na hindi magiging madali para sa atin na mahalin siya ng lahat-lahat. Kaya ano kanyang sinabi? Ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Sapagkat ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat uuwi sa pag-ibig at malasakit sa kapwa na ating nakikita. Isang malaking kalokohan kapag sinabi natin, mahal ko po ang Panginoon, pero hindi ko siya kayang patawarin. Mahal ko po ang Diyos, pero bahala siyang magutom. Sa katunayan, mas pinadali pa ng Diyos yung aspetong tayo ay nahihirapan. Bakit? May pangatlo, ibigin mo ang iyong kapwa ayon sa iyong pamantayan. Ibig sabihin, kung paano mo ibig mahalin. Kung paano mo ibig tanggapin. Simula po nung dumating ako sa ating pamayanan, 11 buwan at 4 na araw na po ako dito sa Peña, Francia. At isang bagay po yung malimit ko pong itinuturo. Kapag tayo po ay namimigay ng ayuda, lagi ko pong paalala, pagpahingay muna natin ang mga sardinas. Our poor have sardinas so much. Kasi sigurado po kayo, ako,
Gusto niyong tatanggapin, hindi naman siguro 555, ligo o master. Kung tatanggap kayo, syempre mas gusto niyo corned beef, spam. Kaya dito sinisikap po natin na magpahinga na muna yung mga sardinas. Yung pong ating garage sale, sabi ko, pagpahingay niyo po muna. Hindi ka magbibigay kasi hindi mo na kayang pakinabangan. Minsan po may nagbigay, mga gamit na underwear, pa-bacon na. Sino pong gagamit po nun? Alam niyo po yung bacon? Totoo, wala pong halong biro. Hindi po donation ang tawag doon. Huwag po kayong magagalit. Inilipat niyo lamang po ang inyong basura. Ako baka mabash ako. Pero sino pong gagamit ng maluwag na brief? Kaya ibig sabihin, yung ating magiging pagmamahal sa kapwa ay yung ating sariling kagustuhan at pamantayan. Kaya hindi na mahirap. Kung gusto mong tanggapin, tanggapin mo ang iyong kapwa. Kung gusto mong mapatawad, magpatawad ka ng kapwa. Kung gusto mo kung paano mahalin, ganong uro din ang pag-ibig na iyong ipagkaloob sa iba. Kaya ngayong umagang ito, muli natin tanungin ang ating mga sarili, kamusta ang aking buhay pag-ibig? Ang pag-ibig, hindi dapat mapanakit. Ang pag-ibig, hindi dapat nakakasakal. Ang pag-ibig, nakakapagbigay buhay. Pangalawa, ang pag-ibig, hindi lamang dapat sinasabi. Ang pag-ibig para maging makatotohanan, ipinaparamdam. At pangatlo, ang pinakamahalagang utos, ang pag-ibig sa Diyos, ay dapat laging umuuwi sa pag-ibig natin sa ating kapwa. At ang ating magiging sukatan ay ang ating sariling pamantayan. Alam nyo, isang panalangin po yung itinuro sa akin ni Father Jack, ang ating dating rektor. We were still seminarians then when he shared to us this particular prayer before retiring at night. Na ngayon, 12 years na akong pari, dinadasal ko pa rin. At ano po yung panalangin tinuro ni Father Jack? Lord, as I retire tonight, I am very tired. My body is aching because I have chosen to love. Isang magandang sukatan, isang magandang pamantayan sa bawat pagtatapos ng ating buong maghapon. Ano ang sanhi ng iyong pagkapagod? Kung napagod ka dahil naglamyerda ka lang, ay hindi pagmamahal yan. Kung napagod ka dahil sa paninira ng kapwa, hindi pagmamahal yan. Kung napagod ka dahil chismis ka ng chismis, hindi pagmamahal yan. Pero kung napagod ka dahil nagbigay ka ng sarili, napagod ka dahil mas pinili mong umunawa, napagod ka dahil mas pinili mo magparaya, yan ang pagmamahal. Yan ang tunay na pag-ibig. Sa bandang huli, ang ganda ng timing ng Ebanghelyo sa mangyayari sa atin bukas. Mga minamahal ko po mga parishioners, bukas pipili po kayo, hindi ako dito botante sa Tondo, pipili po kayo ng mga leader na hindi lamang magsisilbi o maglilingkod. Sana po, i-consider ninyo yung leader na may puso. Yung leader na hindi lamang maglilingkod, kundi leader na may malasakit. Sapagkat nakakatakot kung yung kapangyarihan malalagay sa kamay ng isang leader na walang pagmamahal. Nakakatakot ang pwedeng mangyari sa isang pamayanan kung ang leader walang malasakit. Iboto po ninyo yung leader na hindi lamang kayo misang nagawa ng pabor. Iboto ninyo hindi lamang yung leader na
Nanghingi ng boto dahil kumpare at kumare ninyo. Bago bumoto, magdasal. Pag-isipang mabuti. Ito bang iboboto ko? Hindi lamang magiging daan ng pagbabago, kundi magiging daan ng pagmamahal sa aming barangay. Kasi kung yung kandidato hindi pa nananalo, nagiging daan na ng pagkasira sa pamayanan, matakot po kayo. Matakot po kayo. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sana mamayang gabi, bago po kayo matulog, matapos nyo pong tanungin ang maraming katanungan na iniwanan ng ating pagdiriwang ngayong linggo, sana madasal nyo rin ng buong katapatan. Lord, as I retire tonight, my body is aching because I'm very tired. I am very tired because I have loved that much. Amen.